Magandang araw mga ka-DIY. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay mga problema ang kadalasan natin ma-encounter sa ating mga headset, headphone at iba pang gadget na ginagamitan ng ganito. Okay. So, marami na tayong masasayang, no? Yung iba tinatapon na lang dahil yun nga kala nila sira na itong speaker, sa mga headphone sira na yung speaker, sa mga headset laging napagdisdiskistahan to na ito ang sira kaya tinatapon na lang. Ang hindi alam ng karamihan ay dito kadalasan yung may problema, no? Yung headset mo bago mo lang binili, pagdating ng ilang araw gamit mo, putol-putol na yung audio na, biglang mawala tapos babalik, mawala. Ang kadalasan problema mga ka-DIY ay dito mismo. So, dito. Yung mga soldered wire tapping dito ay natatanggal o naglulus kasi napakaliit ng mga terminal dito sa loob. So, hirap siyang i-repair. Hindi katulad ng mga jack ng microphone wire na madaling tanggalin, madaling palitan. Ito hirap, kaya yung iba bibili na lang bago, itatapon na lang nila. Pero sayang kasi hindi ito madaling masira. Dito yung speaker kadalasan talagang dahilan dito. So meron tayong paraan para mapalitan to, para maayos. Yun na nga So yung iba hindi alam kung paano gawin, at kung alam naman ng iba, tinatamad na gawin, bili na lang ng bago. Pero meron na tayo dito mga ka-DIY. Ito yan, meron na tayong ganito pampalit. So yan, parehas po, may 4 slot po siya. So maaari nating palitan to. So kung bubuksan natin to mga ka-DIY, kung makikita nyo, kita ba, ang liliit, hirap siyang daanan ng solda, yung panghinang. Kailangan mo talaga siyang mahinangan. So pwede natin siyang i-repair mga ka-DIY. Ito, ang gagawin lang natin, putulin natin dito, tapos biyakin natin to dito para makita natin yung color coding ng wire dito, kung saan siya naka-tap. Kasi kadalasan itong nasa yung tip niya ay either left or right, then na speaker, sa speaker left, then right. Kung left ito, nasa right po dito ang kasunod, tapos microphone, yung panghuli ay ground. Yun ang standard po ng ganito. So para malaman natin to, ibibiyakin muna natin yung ito, tuloy natin wire, bibiyakin natin to para malaman natin ang color coding kung saan nakapwesto. So ito na mga ka-DIY, pinutulan natin. Tapos ito yun, ang hirap niyang sirain kasi metal po siya. So hindi ko na nakita yung color coding niya kung saan to nakapwesto. So ang gagawin lang natin na DIY, hahanap tayo ng parang isang diagram, okay, no, naka-color code. So meron akong makitang diagram, panoorin nyo lang sa screen ng video ito. Na tayo magagawa kundi mag-trial and error na tayo ngayon dito. So meron color coding dito na black, red, white at saka green. So trial and error na lang po tayo mga ka-DIY para malalaman natin kung tama ba ang ating connection. So first natin gagawin ay lagyan po ng hinang yung bawat terminal niya. Tapos dito, yung sigurado tayo dito, yung itim ay ground. Tapos itong red at saka green, sigurado yun ang left and right. Yun ang tansya ko. Tapos itong white naman ay sa mic. So susubukan na lang natin mga ka-DIY kung tama ba tayo sa ating mga, mahulaan ba natin kung ano ang nakakonect dito. Kasi nasira na nabunot. Ito na mga ka-DIY. So lagyan na natin, ang hirap niya lagyan kasi sobrang liit. So dito ang ground niya. So, tapos yung tatlong wire dito, mic, microphone, left and right audio, ay dito na. Hirap. So
So ang gagawin natin ngayon ay ganito. Isusukat muna natin. Okay. So ito na mga ka-DIY. So nasolda na natin. Ang hirap niyang soldahin. Dadaan tayo sa butas ng galayom. So yung black ground ay nandito nakasolder sa lalim. Tapos yung white ay nasa pangatlo dito. Yung microphone, so okay lang yun, yung wala ng microphone, hindi naman importante yun. Tapos ang red ay nandito po sa left, ewan ko kung saan dito sa dalawa, basta ang green at saka red yung ginawa nating audio, left and right. Ito yung left and right, either saan dito sa dalawa, dito ba or dito, wala problema yun, kabaliktaran. Basta yung ground ay nandito yung black. So ang hirap niya, so pinasok natin. So actually ito ay isang extension from USB type C to 3.5mm na jack, kasi yung headset natin mga ka-DIY ay ganito rin, type C. So hindi siya pwede sa ibang cellphone, kaya ginamitan natin ng extension, so, para maging function siya. Okay na po, tinestin natin ng saglit, then okay siya, tumutunog na. Yung sa hindi pa na palitan, na repair ay yun, ang hirap niyang anuhin, hindi na siya tumutunog. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay lalagyan natin siya ng yung shrinkable tube para safety siya. Ito na po mga DIY. So wala na tayong ibang shrinkable tube. May ganito tayo, kasya sana dito sa wire, kaso hindi natin naipasok una, kaya wala eh. Sayang kung anuhin pa natin to, babaklasin tapos ipasok lang. Dito na lang malaki. Importante na matatabunan siya. So natin ng shrinkable tube. Tapos siyempre iinitin natin dito sa ating soldering iron. Instead na gagamit tayo ng electrical tape, ito na lang gagamitin natin, shrinkable tube. So okay na. So subukan natin tong, walang problema pag lumagpas. So ito na mga ka-DIY, nasara na natin, tapos na. So tinatry na natin, sinubukan to kanina, naging okay siya, tumunog na siya ulit. So kung meron kayong mga headset na yung 3.5 lang na jack yung sira, kasi kadalasan yung 3.5 jack lang ito yung nasisira. So meron na tayong mabibili na ganito. So instead na itatapon nyo, katulad na sinabi ko kanina, mahirap o hindi basta-basta masira itong speaker kasi nakabalot siya ng matigas na plastic. Ito lang talaga minsan o kadalasan na nasisira itong 3.5mm na jack ito. So yun na po. Tapos na po natin ang ating DIY. Instead na bibili tayo ng bagong headset kasi nakakala natin na sira na, ito lang pala ang sira. So meron kayo dyan, huwag nyo itapon, subukan nyo yung DIY. Kaya to hanggat meron kayong soldering iron at saka lead. Yun lang ang basic na tools na gagamitin nyo, cutter or wire cutter, yun, pantabas ng wire. So maraming salamat mga DIY.